Ganito kaganda noon ang istasyon ng tren sa Paco, Maynila. Makasaysayan ito kasi tayo sa Pilipinas ang nagkaroon ng unang release ng tren sa Asia. Pero ngayon, animoy binagsakan ito ng bombang galing sa Tora-Tora. Pinag-iba ito noong panahon ni dating Pangulong Ramos. Base sa orihinal na plano, gagawin itong isang mall. Hindi sila nagko-conserve. Binubuldosa nila, sinisira nila. Mas maganda, mas mura, mas makakatipid ka kung magagamit ka ng original structure sa plano mo, sa original na plano ng halimbawa dito, mall. Ang dating grandiosong istasyon, tila ibinaon na sa kapabayaan. Ayon kay Architect Paulo Alcazaren, miyembro ng Heritage Conservation Society, hindi yung posibleng pagsabayin ng modernisasyon at pagpreserba sa mga lumang struktura. Mahalaga raw ang mga minana nating struktura at disenyo ng bahay, galing man sa Kastila o Amerikano. Kabilang kasi ito sa cultural identity natin bilang mga Pilipino. Pag nawala yan, hindi na yan maire-reconstruct. Kahit anong gawin mo, forever gone yan. Isa ring dahilan kaya mahirap pangalagaan at ipagtanggol ang mga lumang struktura ay ang kakulangan sa heritage architects. Sa ating bansa, 6 lang sila. At habang pinagsisikapang ibalik sa dating anyo ang ilang lumang struktura, may ilan na naiiba na ang silbi. Sa Intramuros, ilang restaurant ang itinayo sa ibabaw mismo ng makasaysayang pader. Ayon sa Heritage Conservation Society, nilabag nito ang Presidential Decree 1616 kung saan dapat na pinoprotektahan ang makasaysayang pader. Makikita rin sa paligid ng Intramuros ang ginawang golf course, malayo sa dati nitong itsura. Ang mga pamana sa atin ay dapat inaalagaan at pinapahalagahan. Kung ano kasi tayo noon, konektado sa kung sino tayo ngayon. Sana, huwag nating pabayaang mabaon na lang sa limot, kapabayaan at kawalang pakialam ang ating kasaysayan. Ako si Ruth Cabal at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.